Ano ang pinaka-epektibong paraan para sirain ang isang hard drive? Alam naman natin ang simpleng pagbura ng file sa iyong computer ay hindi talaga tuluyang nag-aalis ng datos mula sa physical na disk. Ito ay simpleng tinatago lang hanggang mapatungan ng bagong data. Pero ano ang mangyayari sa isang hard drive kung butasan mo ito? Ilubog sa tubig, i-microwave, o iprito sa toaster? Nagtanong ako sa inyo ng mga suhestyon sa pinakakakaibang paraan para sirain ang isang hard drive. At ngayon, susubukan natin ang mga ito at bibigyan ng rating base sa bisa nila. Ang masasabi ko lang, kailangan ko talagang bumili ng mas magandang insurance. Sagasaan gamit ang kotse. Isang 2 toneladang makinang demotor laban sa maliit na kahon na bakal. Sino kayang mananalo? Nasabi ko na ba na huwag niyong susubukan ito sa bahay? Huwag niyo talagang gagawin. Mga Ginoo, paandarin niyo na ang inyong mga makina. Sa totoo lang, hindi ganon kalaki ang pinsala gaya ng inaasahan ko. Oo, may ilang gasgas sa ilalim. Pero ang circuit board at ang mga SATA port ay mukhang halos hindi naapektuhan. May iba pa bang umasa na pipisahin ito parang hotcake? Ako lang ba? At kung dadalhin natin ito pabalik sa studio at isaksak, oo, gumagana pa rin ito ng maayos. Kaya road rage, 3 sa 10. I-microwave mo. Okay, sobra na yan mga pare. Wala talagang paraan na gagawin ko yan kahit kailan. Okay, ngayon, na nailagay na natin ang hard drive sa microwave, hayaan nating maluto ito ng 30 segundo. Hindi maganda ang pagsasama ng metal at microwave. At tulad ng nakikita ninyo, agad na nagliparan ng mga spark. Grabe yon. Ulitin ko, huwag niyong gagayahin ito sa bahay. Madalas kong sasabihin yan sa video ito. At kung titingnan natin ang ating lutong-luto ng hard drive, makikita natin ang ilang bahagi na sunog kung saan nagliparan ang mga spark. Kahit na nakakagulat, nasa ilang parte lang ito nangyari. Pero ngayon, habang inayos natin ito sa loob ng ating PC, makikita natin yan. Grabe, literal na nasusunog ito. Ano ba yan? Paalala talaga na laging maghanda ng fire extinguisher kapag nag-aayos ng mga gadget. Grabe, hindi ko inasahan na literal itong maglalabas ng apoy parang maliit na dragon na puno ng data. May iniwang matitinding sunog din sa mesa ko. Pero oo, masasabi nating malinaw na nagdulot ng mga hindi stable na short circuit ang microwave. At nung dumaloy ang kuryente mula sa PC, boom! Sobrang init at wala nang mapuntahan kundi magliyab. 9 sa 10. Nakakatakot pero sobrang epektibo. Tuluyang i-freeze ang hard drive pagkatapos halos masunog para mas maganda na ang yelo bilang alternatibo. At sakto, ginawa ko na rin ang freezing experiment na to sa isa kong dating video kung saan i-freeze ko at saka pinadefrost ang buong PC. At sa madaling salita, gumana pa rin ang normal ang hard drive kahit buong gabi itong nasa loob ng yelo. Kaya pagdating sa pagsira ng data, 2 puntos lang sa 10 ang yelo. At kung nagtataka ka kung bakit naging bedde ang nagilong PC na ganito, pwede mong panuorin ang buong video dito sa taas. Binabad ko ang hard drive sa tubig. Sige, siguro hindi nagawa ng nagyelong tubig ang trabaho. Pero paano naman ang H2O na nasa normal na temperatura? Kasi 'di ba, kilala ang mga electronics na hindi talaga bagay sa tubig. Pero kung iwasan nating buksan ang drive habang nakababad sa tubig, pwede nating maiwasan ang panganib ng short circuit. Pero kahit ganun, hindi naman talaga water resistant ang mga hard drive na pinapakita ng mga bula na nagsasabing pumapasok ng tubig sa mga sensitibong parte sa loob. Pinababad namin ito ng sapat na tagal para mapuno ng H2O, pero hindi sapat para kalawangin. At para sa konteksto, pinabayaan ko pa ang drive na ito ng karagdagang 28 oras. Pero gaya na nakikita ninyo, hindi na ito nakikilala ng system. Kaya malinaw na, baka hindi ko lang talaga hinintay na matuyo ito ng husto. O kaya naman yung tubig ang naging dahilan ng lahat ng internal pressure na nadloko. H2O, HDD, 8 sa 10. Sira na talaga to. Dahil nabanggit na rin ng toast, lagi kong iniisip kung ano mangyayari kung ilalagay mo ang hard drive sa toaster. Ulitin ko, huwag niyong gagayahin ito sa bahay. Pero tara na, tingnan mo kung gaano kasakto ang pagkakasya ng hard drive sa loob ng toaster. Parang ginawa talaga sila para sa isa't isa. Ang galing. At sino ba namang may gusto ng data na malutong at crispy? Talagang umasa kung hindi tayo magsisimula ng sunog tulad ng nangyari sa microwave. Pero, nagsisimula na ulit ako makakita ng maraming usok. Kaya para hindi tumunog ang fire alarm, itigil na natin dito. At sa totoo lang, parang yung sticker talaga ang pinakanasunog. Hindi ko naman masyadong nakikita na may electrical burn sa mismong mga circuit. Kaya ngayon, kung ilalagay natin ang toaster strudel na ito sa PC natin, hindi na lumalabas ang drive. Pero hindi rin naman ito nagsisimula ng sunog. Pero ang nangyari, nasira nito ang motherboard ko, na sobrang bihira mangyari para sa isang SATA device. Pero wala na talaga akong ibang paliwanag kung bakit biglang hindi na tumatanggap ng kuryente ang motherboard ko. Grabe. Ito ang perpektong halimbawa kung bakit dapat ako na lang ang gumagawa ng mga kakaibang bagay na ganito at huwag yung subukan sa bahay. Ang toaster data, 8 sa 10 pagdating sa pagsira ng mga hard drive. Bigyan mo ng gallium treatment. Ang galing nito. Ang gallium ay isang metal na likido sa normal na temperatura ng kwarto, parang mercury, pero hindi ito nakalalason. Kaya habang ligtas ito sa tao, hindi ito ligtas sa aluminium. Kapag pinagsama, nagkakaroon sila ng kakaibang chemical reaction na ipapakarupok sa aluminium hanggang sa maghiwa-hiwalay ito. At hindi ba gawa sa aluminium ang mga hard drive? Kung ganon, isa ito sa pinaka-astig na paraan para gawing alikabok ang iyong data. Pero sa kasamaang palad, sa particular na kasang ito, mukhang gawa sa salamin ng base ng aming platters at hindi sa aluminium. Dahil kahit gaano katagal nakapatong ang liquid metal dito, wala namang mangyayari. Malaki ang potensyal nito kung tamang hard drive lang ang gagamitin. Kaya bibigyan ko ito ng 5 sa 10. Subukan mong mahalin ito. Alam mo, hard drive, maaring may kanya-kanya tayong partition. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay walang fragmentation. Pakiramdam ko parang konektado tayo ng isang di nakikitang SATA cable. Pinapaikot mo ang puso ko ng 72 revolutions per minute.
Ayoko magkaroon ng isang bagay na hindi solid na nagpapabaliw sa akin. Gusto kita at lahat ng mechanical mo mga laman sa loob. Gagawin mo ba akong pinakamasayang tech tinkerer sa mundo? Nakakatawa. Kasi tumigil na rin gumana yung drive pagkatapos nun. Kaya siguro, mga 8 sa 10. Daanan mo ng magnet yan. Ang klasikong subok at siguradong paraan para sirain ang data mo, di ba? Ang mga hard drive naman kasi, nag-iimbak ng mga bits ng data gamit din ng mga magnet. Ang mga platter na ito ay may magnetic coating. At ang umiikot na braso na ito ay kayang gumawa ng magnetic north at south spot sa disk na nagre-resulta sa mga 1 at 0. Kaya kung gagamit tayo ng sarili nating magnet dito, epektibo ba nating mabubura ang nakaimbak na data? Sa totoo lang, maniwala ka man o hindi, gamit ang mga ordinaryong magnet na pangbahay, parang walang nangyayari kahit idaan natin ang mga ito sa chassis. Sa katunayan, kahit gumamit pa tayo ng mas malakas na magnet, yung 10 beses ang lakas, pareho pa rin ang resulta. Grabe, hindi ko talaga inasahan yon. Lumabas na kailangan pala ng sobrang lakas na mga magnet para mabago ang polarity ng nakaimbak na datos. Kaya kung wala ka namang neodymium magnet sa bahay, bibigyan ko lang ng 2 punto sa 10 ang mga ordinaryong magnet pagdating sa pagsira. I-unplug mo ito habang umaandar. Sapat na yon. Pagka-unplug natin ang drive mula sa PC, agad itong nawawala sa File Explorer. Pero kung isasaksak lang ulit at i-restart ang computer, tuloy lang ang lahat na parang normal. Isa sa 10, ihulog mo lang. Ilang beses na paghulog ay sapat na. Isa pang subok na at klasikong paraan. Isang Linus Special kung gusto mo. Sa ilang simpleng paghulog lang, hindi naman masyadong naapektuhan ang drive natin. Agad pa rin itong nabasa ng computer. Kaya kung palalalain pa natin at gawing parang slinky ang mode, grabe, siguradong magkakamarka yan. At nung sinubukan ulit, hindi na lumalabas ang drive. Yung mga marupok na parte sa loob, naalog lang ng sapat. 7 sa 10 dahil madali itong ma-access. Lahat tayo pwedeng makabagsak ng gamit. Pwede mo pa nga itong iwan sa labas ng ilang taon. Alam mo, ginawa ko na rin itong eksperimento dati sa mga CPU. Nilibing ko sila sa hardin ko ng mahigit 1 taon. Kaya parang normal lang na nandito ang hard drive. Gagawa tayo ng espasyo para sa hard drive at, ayun, maghihintay na lang tayo ngayon. Siguraduhin mo nakasubscribe ka para sa update matapos ang 365 araw. Pang drill lang to. I-drill mo lang yung mga disk. Madali lang. Isa ito sa mga pinakamadalas na suggestion sa comments para sirain ang hard drive. At mukhang sigurado talaga na hindi nagagana ulit ang mekanismo nito. Pero nagulat ako kung gaano kahirap talagang butasin ng maayos ang lahat ng metal na to. Hindi pala talaga ganun kadali. Pero pagkatapos ng lahat, nung binuksan ko ulit, isang maliit na sipa lang ang nagawa ng drive bago tuluyang sumuko. Pagkatapos nun, hindi na siya nakilala ng PC. 8 sa 10 sa destruction scale. Takpan ang mga butas ng pandikit. Para saan nga ba talaga ang mga yun? At bakit nga ba malinaw na sinasabi ng mga hard drive na huwag takpan ng mga yun? Kasi, kailangan ng hard drive ng tamang internal pressure para mapanatili ang tamang distansya ng magnetic arm mula sa mga disk. At ang mga maliliit na butas na ito ang tumutulong para mapanatili ang tamang internal pressure. At dagdag kaalaman, sa ilalim, nakakabit talaga ito sa isang maliit na filter na astig din. Pero dahil sinasabi nilang huwag takpan ng mga butas na ito, subukan natin gawin yun at tingnan natin ang mangyayari. Pwede na ang mainit na glue para tuluyang maselyuhan ang butas ng hangin. At nang buksan natin ang PC na nakakabit ang drive, nakakagulat. Parang wala namang kakaiba. Sa totoo lang, tuloy-tuloy pa rin gumagana ang lahat na parang normal lang. At dahil tinakpan natin ang mga butas at pinaandar ang drive sa parehong presyon ng hangin dito sa studio ko, wala namang nagbago sa loob. Sa totoo lang, malamang hindi naman natin mapapansin ang anumang problema. Maliban na lang kung tatakpan natin ang butas ng drive dito at biglang magbago ang altitude natin. Austin, isama mo naman ako sa susunod ninyong biyahe sa eroplano. Kaya kung tatakpan mo ang butas, 2 sa 10 bisa lang yan kung mananatili ka lang sa parehong lugar. Buksan mo at ilagay sa vinyl reader habang umandar pa. Wow, ang daming nag-upvote dito. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari. Para magkasya ng maayos ang platter sa turntable, kailangan pa nating i-disassemble ng mas lalo ang drive. Kaya ito mismo ay malamang na magandang paraan para sirain ang iyong data o kahit papaano, gawing mas madali itong itago sa bulsa mo sa likod. Grabe, tingnan mo kung gaano ka-perpekto ang pagkakakasa nito sa gitna. At ngayon mga ginangat-ginong, ipinapakita ko sa inyo ang stereo sound ng isang hard drive platter. Biro lang. Walang paraan na mababasa ng ulo ng turntable ang kahit anong data sa mismong platter. Magkaiba ang ginagamit nilang uri ng encoding technologies at siguradong hindi sila compatible. Pero gusto ko ang pagiging malikhain. At dagdag pa, ngayon ay may turntable na ako na binili ko para dito. Sige, baka nagtataha kayo kung bakit wala akong binigyan ng 10 sa 10 sa destruction scale. Kahit na marami sa kanilang malinaw na sumira sa ating mga hard drive. At iyon ay dahil kahit na hindi na ma-access ng PC natin ng mga drive, hindi ibig sabihin na tuluyang nawasak ang lahat ng data sa mismong mga drive. Tandaan, ang data ay nakaimbak gamit ang magnetismo at hindi ito nawawala basta-basta kahit hindi na compatible ang mga circuit ng hard drive. Kaya kung marami ang interesado sa video na ito, susundan ko ito sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng may rating na 8 sa 10 pataas mula sa eksperimento ngayon at ipapadala ko ito sa isang profesional na kumpanya ng data recovery. Sa ganung paraan, makikita natin kung alin sa mga pamamaraang ito ang talagang nagpawala ng data at kung alin ang hindi. Kaya kung gusto mong makita ang ganito, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito o pag-iwan ng komento sa ibaba. Pero hanggang sa susunod, ako si Mr. ang iyong tech anchor at magkikita tayo sa susunod.